Luke chapter 2, okay, dito po sa Luke chapter 2, ito po yung account na ina-announce ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo, okay? If we have time, let's start in verse 1, I think, who's there? May and Rosel, Miss May and Rosel. Luke 2 verse 1, napupunta lang ako sa Bible. Medyo ano lang, okay, I hope na, I know, you're gonna be receiving something today. Amen. God is good. All the time. Talaga, Terlits. All the time, God is good. Ayan. Okay? So, medyo, huwag tayong masyadong excited. Oh, it's okay to keep the excitement. Anyway, let me welcome. Sino pong first time? Wala. Si Ama hindi first time. Thank you for joining, Ama. Merry Christmas. Sino ay yung mga pinsan ni Rosella na maaga kanina? Okay, so, Luke 1, the birth of Jesus Christ, and it came to pass, let me just read it to you, okay? Meron tayong kukunin dyan na 2 o 3 scripture. Na kailangan nila pumunta, di ba? Naalala nyo yung travel ni Mama Mary? Sige, sabihin ko lang. You know, that's why inabutan Inabutan siya doon sa Jerusalem because it was Bethlehem. But it was, naman po, nasusulat na doon ipapanganak ang Panginoon. Galing siya sa Nazareth. So, nag-travel sila. Verse 6, and so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. Inabutan. Verse 7, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger. Okay? So, ang pinaghigaan sa ating Panginoon, manger. Alam niyo po ba yung manger? Hindi po yun malambot na bato po iyon. Bato na sabsaban. Bato yun na like the table ganyan. Tapos nandun yung mga, kaya lang lumambot because of the, what's that, sterlets? Ha? Ang tawag doon? Oo, ano yun? Dried something na. So somehow malambot-lambot. Okay. Pero swaddling clothes. And laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Kasi po parang fiesta ito eh. So hindi na nakapagpabook. Parang iba lang dyan. Walang makuhang resort. Okay. Verse 8. And there were in the same country shepherds. Sabi natin shepherds. Abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, and behold, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were so afraid. Siyempre, di ba parang initial, mo yung reaction? Either masaya ka, o gulat ka, or matatakot ka, an angel appeared. Tapos, ito ang sinabi, for unto you is born this day, in-announce yung pagkakapanganakan, in the city of David, a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly, there was with the angel a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, glory to God in the highest. Sabi natin, glory to God. Glory to God. And on earth, peace. Sabi natin, peace. Goodwill toward men. Sabi natin, goodwill. So, glory, peace, goodwill. Yan ang dala ng Panginoong Jesus. Amen? Okay, so dumating ang Panginoon para hindi lamang po sa mga lowly shepherds na yon, hindi lamang para sa atin, kundi for all the people, okay? And even for the, Magi from the east. Yung sabing 3 kings. Actually, FYI, hindi po sila kings, hindi sila 3. 3 klase ang regalo. Gold, myrrh, frankincense, na may mga ibig sabihin. Pero hindi po sila hari. Sila po ay mga mga matatalinong tao, learned people, na nag-aaral ng history, gusto nilang patunayan na totoo ang nasusulat, and napatunayan naman nila. You remember, it took 2 years para nila makita ang Panginoon, at nakita ng Panginoon, di ba, 2 years old na, right? Hindi po yung baby in the manger. Nilagay na lang yun para siguro design purposes na nandun yung 3 hari. Hindi po. Marami po, band of po ito, kaya po, they made waves eh. Di ba pag may mga dumadaan nagpaparada, lalabas tayo, titingnan natin. So gumawa sila ng ingay. Kaya nalaman nung hari, di ba, ng Herod, sige ika, sabihin nyo sa akin kung saan para ma-worship ko rin, pero gusto niyang patayin. Ba't hindi nangyari? Sapagkat hindi dapat pa. Amen ba? Pero nung verse 9, balik tayo sa verse 9, sinabi dyan, nung nag-appear yung angel, sobrang natakot yung mga shepherd. Bakit sila natakot? Ganon-ganon din yung takot ni Adan at ni Eva in the garden. Naalala niyo yun? In Genesis 3:10, NLT.
Sabi hinahanap na siya, Adam, where are you? And then sabi niya, he replied, I heard you walking in the garden, so I hid. First mention, I was afraid because I was naked. Sino dito pagka wala kang damit, takot ka? Nahihiya ka, hindi ka lalabas. Pero hindi ka natatakot per se. Ba sila natakot? At saka number 1, dati na silang hubad. Wala silang damit talaga. They were clothed in glory. But this time, because na-deceive ng kaaway, natakot. Kaya sabi, verse 11, sabi ng Diyos, who told you that you were naked? Yan. The Lord God asked, have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat? Now, fear was the result of the fall of Adam. Kaya 365 sinasabi sa Bible, araw-araw, huwag ka matakot, huwag ka matakot, huwag ka matakot. Because fear is not of God. Love is. Now dito, in Romans 3:23, for all have sinned. Lahat. Walang exempted. Lahat. Ipapanganak pa lang ang baby. Lahat. It's a sin nature. And come short of the glory of God. Ano ibig sabihin short? Na short? Di ba? Na short ako eh. Minsan sa finances, na-short ako, o kaya sa pagkain, na-short ako, di tayo masya-short in Jesus' name. Amen? Noong Monday, hindi nangyari yon. Ang daming Sharon, ang saya. Di ba ganun lagi? Okay na yung nakakain ka na eh. Pero may Sharon ka pa, sobra naman si Lord, sumobra talaga. Nagulat din kami. But anyway, about 80 people din yung dumating. Okay. So sila ang nag-come short of the glory of God. So sila ang unang nag-short of the glory of God. Tignan natin yung mamaya. But anyway, let's go back to Luke 2 verse 10. Sabi ng angel, ito yung sabi ng angel. Ito yung announcement niya. Fear not, huwag kayong matakot. Thank God, bakit? May dahilan. Di ba? Di ba pag sinabi ko sa'yo, huwag ka matakot. Sabi mo sa akin, bakit? Wala lang. Maganda may dahilan, di ba? So sabi ng angels, huwag kayong matakot sapagkat I bring you good tidings of great joy, which shall be to... Kay Sister Lita lang ba yan? Wow! So, sabi natin, good tidings of great joy. So, kanina natakot sila, natakot yung angels, natakot sila, Adam and Eve. Ito ang antidote sa fear. Knowing that we have the good tidings. What is the good tidings? That is the good news. That is the gospel. Hindi ba sa mga Bible nakalagay, the good news Bible? Because walang mas magandang balita kundi pinadala ka ng Savior. Kundi God gave His only begotten Son to die for you and for me. Amen? Wow! The good news, ito ang good news. Unang-una, mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Di ba good news yon? Kahit sa mga bata, good news yun. Mahal ako ng tatay ko. Amen? Pangalawa, the good news that everything is already done because of the finished work of the cross. Sinabi ni Trixie kanina, yung healing mo, yung provision mo, yung kapayapaan mo, yung kaayusan ng pamilya mo, ng marriage mo, ng anak mo, ng business mo, ng career mo, everything. The good news that God will never leave you nor forsake you. Totoo ba yan? Sobrang totoo po niyan. Lagi ko sinasabi, it's one thing that you know that God loves you. It's another thing that you experience. Although we don't walk by sight, we walk by faith, not by sight. Pero sometimes, di ba? Kasi marami na po kaming ganyan prayer. All that we have been going through, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, by faith kami, pero let us feel naman. Kasi totoo po, but another story yan. Anyway, so yon. So, glory, una. Tapos na tayo sa good news, di ba? So, Jesus came to bring the glory of God that Adam came short of knowing and partaking. Yun yung na-short si Adam doon because of the fall, because of kumain ng bawal. Bawal na prutas. So what is the glory of God? The glory came from the Greek word doxology. A good opinion concerning one. This is a good opinion concerning God. Kaya ang mga tao, or Adam and Eve, fell short of the glory of God, di nila kilala ang Diyos. Dahil sinabi sa kanilang kaaway, kaya ba, magiging Diyos kayo? They were created in the image. Hindi mo alam, Mary. Hindi mo alam, Adam. Kaya it's very, very important na alam mo eh. Alam mo kung sino ka
now that you are born again, alam mo kung sino ka ngayon, alam mo kung anong meron ka, at alam mo kung anong magagawa mo. Kaya dun tayo niloloko ng kaaway eh. Una, sino ka? Sabi sa'yo, anak ka ng Diyos, ba't nangyayari sa'yo yan? Pangalawa, mahal ka ng Diyos, ba't nagkukulang ka? Panloloko ng kaaway. Amen? Huwag kayong maniwala sa Kanya. So what does coming short of the glory of God mean? Yung kanina sinabi ko, for all have sinned and fell short of the glory of God. Una-una, coming short of having the true knowledge of who God is. Yun nga yun. Hindi mo kilala ang Diyos mo, Adan. Bakit ka natatakot? Di ba? The eksena in the Garden of Eden is, naglalakad ang Diyos palagi. Nagkikita sila ni Adan. At binigyan lang siya ng assignment. Hindi ba man was created on the last day? Kasi pinrepare muna lahat. Kaya tayo, unang-una natin ginagawa, magpahinga. Di ba? Magpahinga and then work. Hindi work, magre-rest ako kasi napagod ako. Hindi, magpapahinga kasi mag-work ka. Kasi ganun si Adan. Pinahinga siya ng Panginoon and then you tend the garden. Pero sabi, wag mo because that was a test. At na-test si Adan. So Adam chose the knowledge of good and evil instead of the knowledge of one true God. The knowledge of good and evil brought, hindi naman po masama, tama ba Sir Alex, di ba? Di ba masama na alam mo ang tama at mali, right? So para you can live, kahit sa mga anak natin, sinasabi natin yan, alam mo na ang tama, Sam, alam mo na ang mali. O di hindi mo gagawin yung mali, may tama ka pag ginawa mo mali. That's very basic, right? So, hindi naman yun ang punto, hindi naman yun ang kinafall ni Adam at Eve. Ang kanilang short of glory of God is, hindi nakilala yung Diyos nila na gumawa sa kanila. Kasi nung sinabi, di ba, God made, di ba yun yung ginawa? Nung ginawa sila, and God made man in the image of Him, male and female, He created them, right? So if we were created after God, parang mga anak lang din natin. They are us. Pareho lang natin. Tao, God, image, tapos niloko ng kaaway. Magigkaya ba? Diyos din kayo? Niloko. So nagduda. Nagduda si Adan at Eva. So yun yung isang coming short nila. Pangalawang coming short, knowing and experiencing the goodness of God. Sino dito nakaranas na ng kabutihan ng Diyos? Sobra pa. Dati pa? Bukas ba wala na? Meron. Palaging merong kabutihan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen? Exodus 33:18. Ito yung eksena ng Panginoon at ni Moses nung pupunta na sila sa promised land. Maganda to. Gawin din natin itong panalangin minsan. Lord, kung di ka lang din namin kasama, inasabi ni Moses, huwag mo na kami dalin doon. Let's see. And he said, I beseech you. Yung conversation nila yan eh. Tapos biglang sinabi ni Moses, Lord, I beseech you, Lord, show me your glory. Yan. Prayer ni Moses. Show me your glory. So ano hinihingi ni Moses? Glory. Okay? Pero verse 19, sumagot naman ang Panginoon, thank God. Ang Diyos sumasagot sa panalangin. Yes. Sinagot, di ba? Hindi siya yung, bahala ka dyan, Moses, dami mong hiling. And he said, God said, anong hiningi ni Moses? Glory. Show me your glory. Tapos sagot ni Lord, and He said, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you, and will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy to whom I will show mercy. Glory, ang sagot, goodness. So, di ba? Kasi minsan tayo, di ba minsan, joke natin yan, si Sally pag nagluto sa baba ng piniprito, no, Sally, may mga usok. O, ba may glory? Sally, bakit may glory? Kala natin glory. Kasi meron naman, hindi naman pumali in a way. Kasi, naalala nyo rin sa tent, di ba? Natatakot yung mga tao. Naririnig lang nila kausap ni Moses. Pero hindi narinig hindi narinig yung sinasabi. Parang, what you call this, dagundong, kulog-kulog. Kaya takot na takot sila. Tapos hindi ba nakita silang Shekinah glory. Iba naman yon. Pero dito sinasabi ng Panginoon, ang glory niya, yung goodness niya. So, glory is equivalent to God's goodness, grace, and mercy. Nararanasan mo na ba yan? God's goodness, grace, and mercy. Nahabag na ba ang Diyos sa'yo?
Palagi. Palagi na, so that is God's glory. Amen. Napakasimple. Pangatlo, coming short of the glory of God is knowing God's grace and truth that will make people free. Sino dito mga pinalaya na ng Panginoon? Pinalaya ka saan? Sa kasalanan, sakit karamdaman, kahirapan, what you call this? Kagulumihanan, right? Depression, anxiety, panic attack. Name it. Malaya ka na. Sabi sa kata mo, malaya ka na. John 1:14, and the Word, John has the revelation that Jesus was the Word. The Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father. Jesus here, sinasabi po yan, si Jesus was full of grace and truth. See? Grace and truth. Kaya you have Jesus, you have grace and truth. 17, John 1:17. For the law was given by Moses. Given. Binigay. But grace and truth came by Jesus Christ. Kanina sabi ni Trixie, nakatanggap na kayo ng mga regalo. May mga nagregalo sa inyo, pinadala lang. Ka na magalit, niregalo ka na nga eh. Thank you ka na lang. Pwede ba yun, di ba? We can give gifts from a distance. Minsan may mga ano tayo, nanonood ba kayo dyan, mga nasa LA? May parinig. From a distance, you can give. Pero, that was Moses. That was the law. Pero, si Jesus came. Jesus came. Iba yun. Di ba minsan, ayan, oh, we're so sorry, di kami nakarating kahapon sa kasal. Iba yun. Nagpaabot lang ako ng regalo. Pero iba yung dumating. Kagaya nyo, di ba, madam? Iba yung nandun ka. Iba yung nandun yung presence mo. Kaya minsan may drama tayo. Natotoo din naman na, di ba minsan sabihin mo, pag inimbita kita, bawa, Irene, punta ka Irene. Sabihin mo, ay wala akong mariregalo, sister. Sasabihin ko naman, pumunta ka lang. Your presence is too much. Ano na lang, bonus na lang yung may bit-bit. Amen? Iba yung nandun yung presence. That's very, very important. And Jesus came. So, dun sila nag-short. Pero hindi na tayo. Wala tayong short ngayon. Amen? Ba't di ba tayo tapos sa short? Tapos sa tatlo, coming short. Jesus came. So that is glory. Naintindihan na po natin ang glory? Glory is God's goodness, grace, and mercy. Ngayon, anong sabi ng mga shepherd? Sabi ng angel sa mga shepherd, glory, peace on earth. Sabi mo sa katay mo, peace be with you. Yun ang dala ng Panginoong Jesus. You know, sa ating buhay ngayon, sobrang mahirap na kung nabibili ang peace, siguro, no? May mga pambili tayo, bibili tayo. Yung may mga mali-maleta dyan, nasa lapi. Turly sa'yo, nasa bag lang. Oo. Hindi sila nakabili ng peace. Pero ikaw meron. Meron ka. Isaiah 53 verse 5, ESV. But He was pierced for our kaninong transgression? Si Jesus, sinugatan para sa ating. Do we have Tagalog? I just remember, iba rin minsan sa Tagalog. Kasi mga Inglesera tayo, mga aral tayo sa Brent. He was pierced for our. Do we have there, sino ba yun? Jamie? Okay, please show it. Ayan, uy. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Pagsalangsang is, disobedience, doing wrong. Siya'y nabugbog. Sinabugbog na. Kung nataas kamay mo. Dahil sa ating mga kasamaan, ating pagsalangsang, ating kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating. Puro tayo, ano ba yan? Ating kapayapaan, see, that is peace, ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. We are healed. Misa kasi mas madali maintindihan. Misa maanong Tagalog no? Di ba yung mga bata ngayon nahihirapan pa? Saan ka mababa? Pilipino. O di ba Pilipino ka? Kasi iba rin ang Filipino. But anyway, so, ating kasalanan, that is pagsalangsang, ating kasamaan,
pero para sa ating kapayapaan. Tapos, mga latay niya, ikaw ang tumanggap. Mga latay niya, ikaw ang tumanggap. Para saan? Para magkaroon ka ng kapayapaan. Di ba walang kapayapaan pag may sakit karamdaman? Walang kapayapaan pag may pagkakulangan? Walang kapayapaan pag nasa kasalanan? Bago tayo na born again, masayang magkasala. Naranasan mo na ba yan? Hindi mo alam eh. Sin has a pleasure. Pero nung na born again ka, ayaw mo na, hindi na masaya. Because something is on the inside of you telling you, hindi ka na makasalanan. Diba? Hindi na enjoyable. Wala namang enjoyable sa kasalanan. Amen? Panloloko pa rin yun ng kaaway. But anyway, so sabi, para sa atin. Alam nyo, ang binayaran ni Jesus na presyo para magkaroon tayo ng kapayapaan ngayon, ha? Kapayapaan na mababaw kasi yung peace be with you, kapayapaan, kapayapaan. You know, His life, Himself. Even our healing. Kaya hindi po cheap, even our salvation. Na-receive natin ng libre, pero may nagbayad. Di ba ganun din naman mga regalo sa atin ngayon? Ibinigyan kita tricks ng gift. Hindi ko pinabayaran sa'yo, pero binili ko yon. Di ba, B? Na-mine ko yon. Oh, may ganun pa. Ganun din si Jesus. The peace na tinanggap natin from Him. Amen. The proof, remember Jesus came to, remember because of sin, because of the fall of man in Genesis chapter 3, nahiwalay ang tao sa Diyos. That's why hindi nga, incidentally, may bagong book pala, wala pa sa atin, pero may bagong book si Pastor June, Master Stroke, remember? Master Plan. Hindi po second plan B yung pagpapadala sa Panginoon. Okay? So, 150 po yun next week maybe kung makukuha natin. But anyway, so if you want the reconciliation, Jesus came to bring peace between God and man, which ultimately caused Him to pay the price with His life. The proof that we now have peace with God is our union with Christ through His death, burial, and resurrection. Sa GDT, palagi ine-emphasize ni Pastor Junian, union with Christ. Union. Like a marriage union. Remember, we are the bride. The church is the bride of Christ. At hindi ka i-divorce ng Panginoon. Hindi ka hihiwalayan. Kahit mainis siya sa'yo, kahit may sinabi kang di maganda, may ginawa kang di tama, wala ka nang hindi pagagawin na, alam mo yon na hindi niya pinatawad. Wow! Amen? Now, this is so unfair. Because of our sin, because of our unrighteousness, because of our disobedience, siya ang magbabayad. Wala ditong, ako na magbabayad ng kasalanan niya. Ano ba? 10 lashes? Kahit sabi mo pang ikukulong eh. Sometimes even can we do that as parents? Siguro, but I don't know to what extent. At least, papakulong ka kasi si Julie Bear, kukulong, ikaw na lang. Wag na, siya na lang. Joke lang. Di ba? Nobody. It's so unfair. But Jesus did not cry out, unfair! Ba't ako? Di ba? Minsan mga anak natin yan, ba't ako? Ginawa niyo na ba yan? Si Ate Juby, maraming anak eh. Isa lang nagkasala pero lahat grounded. Like halimbawa, sinabi niya, halimbawa, na inisa-isa, lahat damay. Hindi na kayo libre sa susunod. Kanya-kanya kayo bayad. Parang nasabi. Siyempre, yung tatlo, apat yan eh. Yung tatlo na hindi gumawa ng something man, kung ano man yun, unfair. Ba't kasi damay? Damay kami? O yung mga alaga nyo, condolence pala dun sa doggy nila Joanne. Mga alaga nyong pusa. Di ba? Hindi nyo papakainin dahil nainis ka doon kay Fuji. May isa pa, may Kiro pa eh. Sabihin ko magsasalita si Kiro, nagulat ang salita. Ba't ako? Ba't pati ako? Nakakainis kasi kayo. But anyway, it's unfair. But Jesus did it for you and for me. Wala siyang vocabularyong unfair. Tayo lang siguro yon. So that is peace. You have peace. Shalom. Completeness, wholeness. Nothing missing, nothing broken. Yun yung sinasabi ng Bible. Kahit magulo sa paligid natin, kahit meron tayong hindi nararamdaman na tama, kahit na hindi, puro pula,
ang finances natin. We have the peace inside of us that passeth all understanding. Hindi mo maunawaan na kapayapaan na, ba't ang kalma ko? Hindi lang salitang kalma. Hindi, kalma ka talaga. Sarap ng tulog mo. At ang gaan ng gising mo, gaya ni Pastor, in Jesus' name. Amen! So, we have glory, we have peace. Are you learning something? May oras pa ako, kayo magmadali. Pamasko nyo na sa akin. Goodwill toward men. Sabihin natin, goodwill. Goodwill is the will of God. God's will actually. Number 1, 12:2. And be not Romans 12:2, I'm sorry. Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove, para malaman mo what is that good, acceptable, and perfect will of God. Alam nyo, God's will for us is only good. Jeremiah said, ang plano ng Panginoon sa iyo, puro maganda. Meron ba dito magulang nagplano ng pangit sa anak niya? Di ba kahit ganyan si Johan, wag ka maingay dyan, si Lincoln nandyan, kahit ganyan kaliliit si Colin, talagang tinawag lahat, no? Di ba, may pangarap ka na dyan. Hindi pa nagwa 1 year yan. Actually, minsan nasa tiyan pa lang yan, di ba? Ikaw, lalaki ka na. Of course, and tama ba sabihin ko na, yung mga dreams natin na hindi natin na-achieve, wag naman nating i-push, okay? Wag nating i-push. Minsan kasi may ganun, brad. Meron kaming isang, halimbawa, basketball. Hindi siya nakapag-varsity. Tapos yung, may ganun may estudyante si team na ganun eh. Hindi ko sabihin pangalan mo, baka nanonood ka. Anyway, gusto niya yung anak niya na, alam mo yan, it's good naman na gusto naman ng bata. Kaya lang parang, as early as 6 years old, 7. So parang anong tawag doon, mababurn out yan. Tapos dami activities sa school. So, it's good to be encouraging. Yan. Pero if hindi doon ang karera, huwag mo ipilit. They have their own naman. The best thing that we, Christian parents, can do is to pray. Lord, yung best mo sa anak ko. Yung kalooban mo. Kasi best yun. Lalo na nagde-desire na sila, di ba? Ito desire ko, mommy, ito desire ko. So let's agree with that. Wag, kakapal naman ng face mo? Yan ang hindi tayo unang magdi-discourage sa anak natin. Amen? And if you are dreaming the impossible, because God is impossible, wag ka rin, don't take it against me or don't take it against somebody. Hoy, alam mo ba, ito bala ko. Huwag mo siya awayin. Sabi mo sa kanya, ayun ba ang hiningi mo sa Diyos? O di bala kayo ni Lord mag-usap. Hindi naman sa'yo hiningi Tayo una mag-encourage sa kanila. The will of God is good for all of us. Hindi ba sinasabi ko nga, we are going through this something, nasa gitna tayo, but God already saw the end. And the end is good. The end is always good with God. Though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil. The end is always good. The end is always for your good. Walang gusto walang gusto si Lord na masama para sa anak niya. Kasi kung yun ang gusto niya, hindi niya padadala si Jesus. Noong nagkasala si Adan at si Eva, bahala na kayo sa mga buhay nyo. Sinabi na huwag kainin eh. Ang dami-daming puno. Kung ano pa naman yung puno yung nagkinain. Kung ano yung pinagbabawal. Sasabihin ng mga tao sa mundo, baka nasabi mo dati, masarap ang bawal, sister. Oh yeah? Well, I'll tell you, may consequence yan. May earthly consequence sa kasalanan. But it's not brought to you by God. Kaya tayo, natuto tayo. Nung nasa relihiyon tayo, pag may nangyaring masama sa isang tao, lalo na medyo galit ka sa tao na yon, sabi mo, ay buti nga. Even in politics, what's happening with those people who are accountable, we pray for them. Nahuli na sila, huwag na sabi, buti nga nahuli ka na. Kaya nga sabi ng ate mo, happy. Kita mo yun, Jake? Happy ako. Let's pray for it. Nakakatawa na, pero nakakaawa din sila sapagkat they have their families. Kaya lang, it's another issue. It's between them and God. And I'll tell you, sabi ko nga sa inyo, let's pray na ma-born again. Wala silang pag-asa kundi ang Panginoon.
Kasi, naalala ko lang just now. Naalala niyo si Zacchaeus? Zacchaeus are just like them. Pero nung nagka-encounter sa Panginoon, wala naman sinasabi ang Panginoon, di ba? Kumakain lang, di ba sabi lang ng Panginoon, this is for somebody. I don't know for the couple. But anyway, di ba sabi lang ng Panginoon, di ba tumingin? Alam ang pangalan? So alam ang Diyos pangalan mo. Huwag ka na magdrama. Sometimes nakakalimut tayo ng pangalan. Pero si Lord, di ba? Zacchaeus, personalan. Baba. Doon sa bahay mo. I don't know kung may grab pa noon, pero you know, Zacchaeus is very, very rich. Daming alala yan. Luto, katay ng baboy kung ilan niya. Luto, agad. May bisita ako. And then sabi, di ba ng Bible, kumain sila. Tapos biglang tumayo. Si Zacchaeus, ano sinabi? Panginoon, di ba? Kung ano man ang kulang ko, lahat, babalik ko. Uy, binalik. Yung nagsoli nga ngayon, billion yung nakuha nyo. Bakit million lang yung binalik nyo? But anyway, see? My point is, did Jesus, may sinabi ba ang Panginoon? Zacchaeus, ikaw, ang dami mong dinambong, dami mong kinupit, Wala. Because when you are in the presence of God, sobra siyang na-touch. Jesus coming to your house. And Jesus not even saying about what you did wrong. He did wrong. At alam niya yon. That is very, very good. If you did something wrong, you should be aware. Pero hindi ka, don't despair. You should be aware lang. Walang denian. We're denying anything of what is going through. We're denying, no? Pero di ba, yung iba, hindi ako kumuha. May CCTV na, may conversation na, di ba, may picture na. Hindi pa rin daw siya yon. Walang deny. There's no denying. But, you know, there's hope for the Philippines. Continually pray for the Philippines. Tayo ang magpe-pray sa bansa natin, hindi mga Amerikano. Amen? There is hope. But anyway, only with Jesus. We pray they got born again. Di ba, Sir Alex, may mga prison ministry. Maabot sila doon. And sometimes people, pag nandun ka, wala ka na ibang gagawin Pag sinabi, Bible study na, prayer time na. Wala silang magagawa. Thank God for that. They have hope. May pag-asa sila. Hindi tatapos ang buhay nyo dyan. Okay. The will of God is good. James 1:17. Sabi ni James, every good gift, every perfect gift, see? It's from above, from God. Coming down from the Father of lights. Ano ibig sabihin niya? With whom is no variableness, neither shadow of turning. Ano ibig sabihin niya? Hindi nagbabago ng isip, hindi nang babawi. Sino dito may binawi ka regalo? Sabi magkakapatid, nangyayari yan. Kasi, halo si Ate Juby. Diyan, maganda ba yung binalot mo kay Ate Juby? Ayusin mo, Ibabalik niya. Uy, palit naman. Ayoko nito. Sa amin nangyayari yun. Hindi naman bawi palitan. Kaya di ba kaya minsan sinasabi natin, nagtatanong na tayo, gaya ng ginawa mo, di ba? Tatanong talaga para hindi di ba? Yan yung si Pastor So pagka may naisip ako, uy, ito regalo natin kay sabi niya, magagamit niya ba yan? Agad-agad, kasi siya hindi. But anyway, that's another story. Pero sabi natin, good gift. Sabi natin, perfect gift. Wow. Alam mo ba meron ka na nun? Jesus is the perfect gift. Ano ibig sabihin ng perfect? Walang bahid ng perfect. So the will of God is good for us. Pangalawa, God's good will for us is having eternal life so that we may know the one true God and Jesus Christ. Eternal life. Alam mo ba, kailan nag-umpisa? Alam mo, our life doesn't end here on earth. Ito ang namamatay, ikaw hindi. And eternal life na receive mo, tinanggap mo si Jesus. Hindi yung, pumasok na siya sa eternal life, yung pagka natapos ang buhay dito sa mundo. Hindi, nandun na, eternal life, meron na siya nun. Amen ba? John 17:2, for you gave him authority over all people. John was speaking so that he might give eternal life to all those you gave him, to Jesus. And eternal life means to know you. This was the prayer of the Lord Jesus in the Garden of Gethsemane. This eternal life, the only true God, to know Jesus Christ whom you sent. That's why, mas mapalad tayo ngayon sapagkat during the time of Jesus, hindi siya tinatanggap even the Jewish people. Naalala niyo encounter niya with the Samaritan woman? Diba? Sabi nung Samaritan woman, alam namin, may Messiah. Hindi niya alam, nasa harap niya na. Later nalaman niya, wow!
Ano kaya na-feel niya, no? Wow. In any way, naalala ko lang today. Oh, thank you, Lord. Nung GDT, binanggit ni Pastor Jun na, hindi porky, hindi na nagpapakita ang Diyos sa atin in the flesh. Huwag tayo doon mag-hinge. Kasi doon tayo nadadali yung ibang sekta. No, kailangan ng mga supernatural. Yes, we're believing God for supernatural. Pero wala tayo yung, I don't know kung narinig nyo yun, gold dust. May gold. Oh, brother. May gold kasi yung, may gold. Oh, ano scripture? Kailangan may scripture. So we have to know the word. Kaya babalik pa rin tayo sa salita ng Diyos. Kaya hindi tayo dito nag-uusap ng mga opinion ko lang. Wala, sorry kayo, kawawa kayo, mema ko lang. Thank God, that's why we always have the word. We have the scripture. So we thank God. Naalala ko lang ulit today, parang naalala, sister, no? Pinapaalala sa akin, dahil para sa inyo to. The road to Emmaus. Right? Nung Jesus resurrected from the dead, di ba? Sabi nung dalawa, mag-asawa yun sila Mr. and Mrs. Cleophas. Naglalakad sila, sinabayan ni Jesus, hindi nila nare-recognize pa ang Panginoon at the time. Siguro, akala nila kung sinong Jewish na naglalakad. Di sabi niya, ba't ang lungkot nyo? Kasi yung Jesus, si Jesus namatay wala na kaming pag-asa. Hindi nila alam na buhay na uli. Namatay, pinako sa krus, ayun, namatay. So wala, nahirap. Sabi niya, di ba sabi niya, ano ba kayo? Hindi nyo ba alam ang nasusulat? Hindi ba nag-Bible study sila? Sino dito nag-Bible study naglalakad? Gano'ng kalayo ulit yun, Gano'ng kalayo ulit yun? Yung nagbalikan pa? Sige, mag-example lang tayo. May kilala kasi ako, hindi ko sabihin ng pangalan. Strixio. Naglakad mula Muñoz hanggang Monumento. Naalala mo yun, Brother Hector? Pinagalitan mo yung anak mo nun, pero hindi yung anak mo yun. Naglakad mula Muñoz hanggang Monumento. JT, ilang kilometer yon? Hindi siya yon. Tinatanong ko lang siya. Grabe naman kayo. Pero I think it's farther than that, yung road to Emmaus, right? Kasi alam mo tinuro Jesus from Genesis. 7 miles. From here hanggang saan? Luneta? Wow. Sino dito mahilig sa rally? Nilakad mo na ba yon? Mula dito hanggang Luneta? Pero siguro pag marami, no? Pag marami, I mean, Ilan? 11, tama. That's the accurate. 11 kilometers. Sinabi yan sa ng mga scholars. 11 kilometers. Papunta lang Papunta. So Jesus was having a Bible study with them, expounding them, di ba, in the scriptures. And then, nung mag-iwalay, dito na pala kami. After 11 kilometers, dito na yung bahay namin. Saan ka ba nakauwi? Sabi niya, sige, parang aalis na. Di ba? Sabi, kumain ka muna. Alika. So, parang Pilipino rin, ano? Kain ka muna. And then, di ba, umuwi, sumama sa kanila. And then, my head is lumalaki. But anyway, nakikinikilabutan ako. Pag upo, di ba, when they break the bread, doon nila nakita, ikaw pala ang risen Christ. And what happened? When they came to realize, si Jesus mismo yung nasa harap nila, bumalik sila another 11 kilometer. Anong kalakasan yan? Ganyan kay Pastor James kapalit? Lalakad nang hindi naranasan yung pagod. Hallelujah. Di ba? So, I think, narinig ko si Pastor Prince, sinanong niya, Lord, bakit di mo sinabi, ako to, the risen Christ. Hindi agad nagmema ng ganon. Why? Jesus wants us to know Him in the Word. Kasi wala siya ngayon dito. Kung yun ang hahanapin mo, ayan ang Word. The Bible is the Word of God. Hallelujah. Amen. Wow. Palakpakan natin ang Panginoon. So, yun ang gusto ng Diyos sa atin. Another, pangatlo, God's good will for us. Romans 5:17. For if by one man's offense, si Adam yon, death reigned by one. Much more, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Okay. Sino raw tong offense ng isa na nagkaroon ng kamatayan? Si Adam. Pero sino raw yung tumanggap ng abundance of grace, ang gift of righteousness? Yung tumanggap kay Jesus. Ikaw yon, ako yon.
We have the abundance of grace. Grace lang, okay na, di ba? Abundance of grace. Tapos, yung tumanggap ng abundance of grace at ng regalong katwiran o righteousness, we will reign in life. Ano ibig sabihin ng reigning in life? Naghahari. Maghari ka, mag-reign ka sa buhay na to. Kung ikaw ang naghahari, nagre-reign na sa buhay na to, sickness cannot. Disease cannot. Lack, poverty cannot. Confusion, depression, anxiety, lahat ng Sean will not reign in life. That's why sinasabi, may mga nagtatanong, sasabihin, yung isang Christian na out of fellowship, na wala na ng church, tapos hindi ko alam kung bumalik sa dati niyang buhay, hindi ko na alam. Pero sabi sa akin, born again ba yun? Tinanong ako, sabi ko, kung tinanggap niya si Jesus, hindi natin pwedeng i-menos yun. Huwag natin sasabihin, hindi na born again yan because, live again the life. But you know what he's missing? The person is missing? He's missing to reign in this life. He's missing. Bakit? Kasi hindi niya nalalaman. That's why we say, you study the Word, you come to church, you read the Bible, you listen the Word. Buhay to. The Word is alive. Malulungkot na lang tayo, mababalitaan natin, that's why, pag meron po, ito po, for the record, pag meron po tayong nalaman na ako, personally, meron tayong kapatiran na, yung iba nagpapaalam, yung iba hindi, makikita ko na lang nasa ibang church, I will not take it against you. Kasi kung mabibless ka dyan, basta importante, lumipat ka sa maayos, ha? Maayos naman. Huwag naman yung mapunta ka pa sa kulto. If you don't feel like staying, we are not, di tayo nagtataboy, pero hindi rin tayo nagpipigil. Amen? Kasi kung di ka na happy sa akin, Amen? Hindi ako nagpaparinig. Nangyayari po yun. Sa ibang church po yun. At it's a lesson. Before, it's hurting. So hurting. Kasi you spent time with them, you prayed with them. Di mo naman binibilang yon. Yun ang aming obligasyon at trabaho. Pero at the end of the day, wala tayong magagawa doon. Let them. Basta magkita-kita tayo sa langit. Basta you continue going to church kasi para you continue to reign in life. Pag wala ka ng feeding, yun yung sinasabi natin. Amen. We pray for them. Amen. So yon, you reign, you receive the abundance. Yun ang kalooban ng Diyos. Pang-apat, God's good will for us is to know the truth that makes us free. Okay? The truth that makes us free. John 8:31. Jesus said, if you continue in my word, continue in my word. Continue in my word. Sabihin mo naman, sa mga disciple yan, every believer is a disciple. Amen? Continue in my word. Bakit? Sabi ng Panginoon, you shall know the truth and the truth shall make you free. Sino dito gusto ng what you call it? Freedom. Malaya. Yan, yung makukulong pa lang. Gusto nun, mapalaya na eh. Magandang malaya. Freedom. Number 1, freedom. Freedom from the law of sin and death. Pinalaya ka na sa kasalanan, kaya huwag ka na mabuhay sa kasalanan. Romans 8:2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Wala tayo sa batas. Actually, alam niyo po ba, I don't know kung narinig na to, nung binigay ang 10 Commandments, hindi naman sa atin binigay yun sa mga Jewish people. Jewish ba yung katabi mo, Terlitz? Hudyo ba? Hudyo? Hindi. Ate Juby, ano? Para may sasabihin ka dyan. But anyway, Romans 6:14. For sin shall not have dominion over you. See? Hindi mo na sasabihin, when you got born again, okay? Hindi mo na sabihin, sister, nandito pa rin ako sa kasalanan, alipin ako ng kasalanan. Pinalaya ka na ni Kristo. Yun ang sinasabi ni Jesus, whom the Son sets free is free indeed. Wala nang dominion ng sin sa'yo. Ano man yan, bisyo ba yan? Kaya mong tayuan yan. You have dominion over that in Jesus' name. Even death. Kasi ang kamatayan, namamatay lang sa atin, physical, dati sila lahat. Wala silang pag-asa, old covenant believers, saints. That's why they have to wait for Jesus' resurrection again. Kaya yung sinasabing Abraham's bosom, sa Old Testament yun. Doon muna sila. Wala na ngayon nun. Amen ba? Diretso na. Amen?
Romans 6:9, knowing, dapat alam natin that Christ being raised from the dead dies no more. Death has no more dominion over Him. Nagtagumpay na ang Panginoon sa kamatayan. Ang namamatay lang flesh. Amen? Ephesians 2:5. Even when we were dead in sin, see? Kahit nga hindi pa natin nakilala ang Panginoon has quickened us together with Christ. By grace you are saved. And, eto ang posisyon natin ngayon. Raise us up together. Made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Spiritually speaking, nasa kanan tayo ng Diyos Ama. Sapagkat Jesus, physically, at the right hand of the Father. Remember, we are in Christ. Are you in Christ? O, di nandun din tayo, spiritually. Pag nandun ka, ano ibig sabihin seated above? Di nasa taas ka. Wala ka sa ilalim. Is it, who shared that? The gulong ng buhay. Was it you? Oo, gulong, di ba? Sabi, ang buhay parang gulong. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba, tapos na flat. Naman yun. Hindi. You can live above, over and above your situation. You have the greater one on the inside of you. Amen. Pangalawang freedom. So freedom from, what is that? The first one, freedom from the law of sin and death. Pangalawa, freedom from the fear of death. So wala natatakot dito na natatakot mamatay ang isang tao sapagkat di niya alam kung saan siya pupunta. Kaya nga yung iba sinasabi, di ba, uwi mo na ako, Lord. Hindi mo pa oras. There's one sister who told me, si Jericho lang sa kanya, tapos sabi niya, nasabi ko rin yan dati, sis eh. Kasi pagka yung overwhelmed ka ng mga nangyayari sa natural, nasasabi daw yon. Pero I don't know. I do not take it against you. Nasasabi ko, pero wala lang yun. Sabi niya, pero nakita ko si brother, yung asawa niya daw. Sabi ko, ay wag na lang pala, Lord. Amen. Why? Why we're not afraid to die? Not yet in any way. We know where we're going. Hindi ka man gumaling. Ang isang kapatid natin, halimbawa hindi gumaling dito sa sakit karamdaman, pagpasok niya doon, magaling na siya. Meron na siyang immortal body, just like the body of the Lord Jesus, free from sickness and disease. Tumanggap ng healing. But anyway, amen. Pangalawa, freedom from the fear of death. Yun na nga yun. Hindi ka na matatakot because Hebrews 2:14, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, mag-ready yung ating kids, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. No, nanalo ng Panginoon, diniliver niya tayo. So the freedom from fear of death. Okay, panglima, ano ang kalooban, ano ang goodwill ng Diyos sa atin? God's will for us is to never, this is last point, never be separated from His love. Wala. Sabi natin, wala. Sabi mo sa club mo, wala nga. Hindi mahal ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Hindi ko maipapaliwanag, pero ang alam ko, mahal tayo ng Panginoon. Romans 8:35. Basahin natin tuloy-tuloy lang. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword? As it is written, for your sake we are killed all the day long, we're accounted as sheep for the slaughter. So parang ano daw, tama ba ako, Brother Manuel? Pag may pinagdadaanan tayo, para tayong kinakatay. Oh my God. Thank you, Lord. Isa lang sasabihin ko, andiyan ka, Lord. Basta kasama kita. So si Lord talaga yung totoo. Basta kasama kita, walang kailangan pa. Tama ba? Lahat ay, lahat ay maiaala. Oh. Wow! Verse 37, Nay! Hindi yung nanay mo yan. In all these things, we are more than conquerors. Bakit ka more than conquerors? Alam mong minamahal ka. Si David, nung kinalaban si Goliath, alam niya kung sino kasama niya. Kaya na-conquer niya si Goliath. Verse 38, again, inulit ni Paul, Apostle Paul. For I am persuaded. What's persuasion?
Kumbinsido siya, right? Kumbinsido siya na neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present. So wala. May darating, may nangyayari, may parating, nor height, nor depth, nor any other creature is able to separate us. Wait lang, Mati. From the love of God, nasan ang pag-ibig ng Diyos? Na kay Jesus. Nasan si Jesus ngayon? Takeaways. Did I write the takeaways? Meron ba dyan? Ang liit pala. Ang liit. Sorry. Yung 5 na kalooban ng Diyos para sa atin. Para sa ating kabutihan. Para tayo yung eternal life. Makilala natin siya in Jesus Christ. Ang kalooban ng Diyos, matanggap natin yung abundance of grace. Tinanggap mo na yon. Ang kalooban ng Diyos, we reign in this life. Pang-apat, kalooban ng Diyos, we know the truth that makes us free. And then, ang kalooban ng Diyos, huwag tayong mahiwalay sa kanyang pag-ibig sa atin.